Hello, good afternoon. Andito tayo ngayon sa labas, no? Pagpasensyahan nyo na ang aking pagsasalita, no? Kasi pinili ko ang mag-Tagalog ngayon para ka-reach out sa mga wider audience, no? Para isang Bisaya. And ako nga pala ay isang cancer warrior, survivor. I was diagnosed with ovarian cancer stage 3 last year, May 2023. And then undergo ako ng mga series of chemotherapy, then operation, no? Samahan niyo ako sa aking journey towards complete healing, no? Ginagawa ko ngayon is nagtatanim ako ng sarili kong, no, pagkain, gagaya ng broccoli. Nagtatanim ako ng broccoli microgreens, no, kasi mataas yung mga nutritional content ng broccoli microgreens, kagaya ng sulforaphane ba yun tawag doon? Oo, na panlaban siya sa sa cancer. Actually, papakita ko sa inyo yung ko dito, broccoli microgreens, no? Everyday akong nag-harvest nito. Every time akong kakain, mag-harvest ako nito ng good kagaya nito, tingnan niyo. Yan. Okay. Yan ang microgreens ko. Broccoli. Actually, ang naiwan dito is 3 na lang. Ito. Yan. Ito pang isa. Okay. No, mas pinili ko ang ganitong pagtatanim ng broccoli microgreens kasi tamang-tama lang to every meal, no? Every kain ko, puputulin ko lang to, harvest ko, and then lalagyan ko na lang ng mga kamatis, all mga natural vegetables and fruits, nilalagay ko dito. Then ito yung papakita ko sa inyo, yung mga naputol ko na. Ayan. Yan, ganyan ang mangyayari pag naputol ko na yung mga little stalks nitong microgreens. Ayan. Wala na, hindi na tutubo. So ito, itong microgreens na to, from pag-germinate, mga after 1 day, germinate na to, no? Depende sa klase ng seeds na mabibili ninyo. Kasi etong sa akin, after 1 day, tutubo na agad siya, mag-germinate na, and then mga 10 to 14 days, yan, 10 days, mag-start ako mag-harvest nito. Nung una kong harvest nitong broccoli ko is nung December, no? Inubos ko lahat ng isahan yung pag-harvest ko. Tapos anong nangyari, nilagay ko sa sa freezer. Hindi pala siya dapat ilalagay sa freezer, kahit na nirap ko siya ng tissue, no? Ayun, naging mushy siya. Pag masyado siyang naging mushy nung inilabas na sa ref for pagpa-defrost, no, pagkakainin na. So kaya ginagawa ko nito, every time lang ako kumakain, araw-araw, every meal, saka ko lang siya i-harvest, puputulin through gunting. May sarili akong gunting para dito, para hindi magagamit, hindi ginagamit pang putol ng kung ano-ano, cloth, paper ba, ganyan. May sarili akong gunting para sa broccoli ko. And napaka nutritious nitong broccoli.
So, tatlo ang naiwan, no? Hanggang bukas ko na lang ito na, na kainan. Ayan. At meron din ako mga itinanim na, broccoli. Yung mga pinalaki kong broccoli seedlings. So, hopefully, in 3 months time, 3 to 4 months siguro, ma-harvest ko na yon kung mabubuhay sila at magiging healthy at magkaka-flower ba yon tawag noon. Kumakain din ako ng yung florets ng ng broccoli at ng cauliflower. Oo. Malayo pa ang pinag-orderan noon. May mga tinatawag na komprador dito sa amin. Bumibili sila sa sa Cebu. Yun din binibili ko. Mga tagtuhan, minsan 200, 220 ang kilo ng broccoli, no? Masyadong mahal, kaya as much as possible maghahanap ako ng way para ma-sustain yung daily nutrition na kailangan ko para sa katawan ko, no? For achieving the complete healing, no? Di lang broccoli ang kinakain ko araw-araw, meron din malunggay, yung mga iba't ibang mabibili sa palengke, yung mga sari-saring gulay sa isang supot, marami niyan. So sa susunod na video nito, papakita ko sa inyo kung paano ako nagtatanim. Noon, yung transparent na tub, yun ang dito ako nagpapalaki ng broccoli. Pero hanggang sa naisip ko na why not ilagay ko sa nitong maliliit na pot, para isang pot is tama na to sa isang kainan ko. So, lalagyan ko na ng kalamansi, olive oil, saging, ginger, no, yung luya, kamatis, yan, sibuyas din, yung lalong lalo na yung white onion. Sa mga next video ko, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking broccoli microgreen salad. Okay, so yan lang muna as of today's video, and God bless sa ating lahat. Stay healthy, stay happy. Bye.